Kabanata 521. Captain Walsh. Gabi na ngayon. At saka, hindi pa naghahanda si Mr. Chance. Maaari ba tayong magpalipas ng isang gabi? Horrington. Pakiusap. Lumingon si Tristan kay Shane Walsh at nagtanong. Hindi pwede. Sinabihan akong dalhin siya sa Timog Kanluran. Hindi ako na-inform na dito ako magpapalipas ng gabi. Pagkasabi nun, tumalikod si Shane at naglakad papunta sa kotse niya. Habang naglalakad siya, bumubulong siya sa sarili. Naging alipin ng iba ang anak ng pamilya Bailey. Ikaw, galit na galit si Tristan sa narinig. Gayunpaman, naglakad si Shane pabalik sa kanyang sasakyan. Mr. Chance, ano ang gagawin mo? Inilipat ni Tristan ang kanyang tingin kay Jared. Hayaan mo akong magpalit, at pagkatapos ay maaari tayong umalis kaagad. Nagpalit si Jared ng damit at tumawag Josephine para magpaalam. Pagkatapos, naghanda na siyang umalis kasama si Tristan. I'm sorry, pero puno ang sasakyan natin. Mangyaring gamitin ang iyong sariling mga sasakyan. Binaba ni Shane ang bintana ng sasakyan at malamig na nagsalita. Tila hindi nasisiyahan si Shane sa pagpunta sa Timog Kanluran kasama si Jared. Pumayag lang siya noon. Nagawin ito dahil hindi siya nang ahas na suwayan ang utos na ibinigay ng kanyang general. Ngumiti lang si Jared. Tristan, magmaneho ka. Tumango si Tristan. At hinatid niya si Jared patungo sa Timog Kanluran. Dahil doon, 4 na sasakyan ang nagmamadali patungo sa destinasyon. Hindi nagtagal, nagdilim ang langit, ngunit hindi ipinakita ni Shane. Balak huminto at magpahinga. Mr. Chance, ano ang dapat nating gawin? Bastos na tao si Shane. Kung hindi dahil sa lakas niya, hindi niya gagawin. Magkaroon ng lugar sa Department of Justice. Nobody likes him, sabi ni Tristan kay Jared nang mapansin niya ang hindi huminto ang mga sasakyan sa harap nila. Sundan mo sila, hindi tayo titigil kung ayaw nila. Kung pagod ka, kaya kung magmaneho. Mahinahong tugon ni Jared. Hindi ako pagod. Ito ay hindi isang mahabang paglalakbay. Gayunpaman, umiling si Tristan. Buong gabi silang nagmaneho hanggang sa makapasok sila sa Timog Kanluran. May mga kalsada sa bundok. Ang daan. Humikab si Tristan habang kinukusot ang mga mata. Magpalat tayo kung pagod ka, sabi ni Jared kay Tristan. Mr. Chance, ayos lang. Kaya ko pang kumapit. Pilit na pinaikit ni Tristan ang kanyang mga mata. Nang makita iyon, tinapik ni Jared ang balikat ni Tristan. Damaloy ang isang alon ng purong espiritual na enerhiya. Katawan ni Tristan. Agad na nawala ang lahat ng antok kay Tristan. At nakaramdam siya ng energetic. Nakaramdam siya ng lakas na pumasok sa kanyang katawan. At lahat ng kanyang pagod ay nawala. Alam niyang nagbigay ng lakas si Jared. Sa kanya, napuno ng excitement si Tristan. At humanga siya doon. Parang totoo ang sinabi ni Lolo. Si Jared ay talagang isang spiritual energy cultivator. Hindi alam ni Tristan kung gaano sila katagal sa pagmamaneho. Ngunit napansin niyang nagsisimula ng sumikat ang araw. Hindi pa rin huminto ang sasakyan ni Shane. Hindi ba kailangan nilang kumain? Ang grupo ba ng mga lalaki na ito ay gawa sa bakal? Galit na sabi ni Tristan. Nang matapos siya sa kanyang pangungusap, biglang bumangga ang isang Mercedes-Benz sa kanilang sasakyan mula sa likuran. Dahil sa gulat ay agad na inapakan ni Tristan ang preno at inihinto ang sasakyan. Nasa bundok sila, daan, at may bangin sa tabi nila. Kung ang banggaan ay naging sanhi ng pagkahulog nila sa bangin, hindi nila gagawin. Kayang mabuhay. Di asterisk man ito. Anong ginagawa ng driver? Malakas na nagmura si Tristan. Gayunpaman, hindi huminto ang sasakyan habang patungo ito sa bangin. Nakita iyon ni Jared at agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa Mercedes-Benz. Matapos ang isang malakas na putok, ang Mercedes-Benz ay nagbago ng landas at bumagsak sa bundok sa kabilang banda. Gilid. Huminto ito sa wakas. Nag-aalalang bumaba ng sasakyan si Tristan. Nakita niya si Jared na nakatayo sa gilid ng bangin.
Kanina pa si Jared. Pinalo ng suntok ang sasakyan at iniba ang direksyon ng sasakyan. Mr. Chance, nasugatan ka ba? Tanong ni Tristan. Umiling si Jared at tinuro ang sasakyan. Pumunta at tingnan ang mga nasa kotse. Sige. Walang alinlangang tumakbo si Tristan patungo sa sasakyan. May isang batang babae sa Mercedes-Benz. Lumabas ang airbag. At sumandal ang babae sa manibela. Gulong. Parang nawalan siya ng malay. Pilit na binuksan ni Tristan ang pinto ng sasakyan at binuhat ang dalaga palabas. Mukhang nasa 20s ang dalaga. Nakasuot siya ng asul na damit. At may mga bahid ng dugo. Kanyang damit. Ang kanyang mukha ay tila lubos na namutla. Lumapit si Jared at ipinatong ang kamay sa kamay ng dalaga. Isang alon ng espiritual na enerhiya ang pumasok sa dalagita. Katawan. At dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napaatras siya sa takot nang makita niya sina Tristan at Jared. Agad siyang tumayo at dumistansya. Galing sa kanila. Miss, wala kang dapat ikatakot. Naaksidente ka sa sasakyan. Kami ang nagligtas sa iyo. Agad namang paliwanag ni Tristan sa dalaga. Inilipat ng dalaga ang tingin sa kanyang nabanggang sasakyan at pilit na inalala ang nangyari. Kunti lang. Ilang segundo. Parang mas napanatag na siya. Salamat. Kung ganoon. Inaantok na yata ako noon. Nagmamaneho. Kanina lang kita sinuri. Ayos na ang katawan mo. At konting gasgas lang. Mangyaring tumawag para sa tulong. Sarili mo, sabi ni Jared at bumaling kay Tristan. Tara na, sandali. Biglang sigaw ng dalaga at napatigil sina Jared at Tristan. Nasira ang phone ko. At ako, hindi makatawag. Pwede ko bang itanong kung saan kayo pupunta? Sa White Sea. Sagot ni Tristan. Ang galing. Ako ay mula sa White Sea. Maaari mo ba akong bigyan ng elevator? I can pay you? Tanong ng dalaga. Kasiya siya. May aayusin pa kami kaya hindi convenient. Mangyaring maghintay ng tulong dito. Pagkasabi nun, biglang sumakay si Jared sa kotse. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Tristan sa dalaga at sumakay sa sasakyan. Hinarang ng dalaga ang sasakyan at sinigawan si Jared. Wala ka bang karamay? Willing ka bang makita Babae mag-isa dito. Paano kung makatagpo ako ng masasamang tao? Ibinaba ni Jared ang kanyang bintana. Hindi ka ba natatakot na tayo ay masasamang tao? Kung gayon, hindi kayo mukhang masamang tao. Alam ko ang physiognomy. At marunong akong magbasa ng mga tao. Alam ko kayong dalawa. Mabubuting lalaki. Malakas na deklara ng dalaga. Napangiti si Jared sa mga labi. Alam niyang sinabi iyon ng dalaga para pasayahin sila. Isang babaeng nasa 20s na katulad niya. Alam ang physiognomy. Malabong mangyari iyon. Mr. Chance. Tinitigan ni Tristan si Jared ng may pananabik. Kahit papaano ay umaasa siyang papayag ang huli na kunin ang dalaga. Kasama. Pumasok ka. Pagkatapos, mahinang tugon ni Jared. Masayang binuksan ng dalaga ang pinto ng kotse at umupo sa backseat. Maraming salamat. Habang patuloy na nagmamaneho si Tristan ay nagsimulang magpakilala ang dalaga. Ako si Megan Simmons. Ako ay nagtapos ng Quartz College of Jadeboro. Kakagraduate ko lang nito. Taon. Ano ang iyong mga pangalan? Bakit ka pupunta sa White Sea? Tanong ni Megan kina Jared at Tristan. Ikaw ay isang mag-aaral ng Quartz College. Nagulat naman si Tristan na nagmamaneho. Oo, dala ko pa ang student card ko. Maaari mong tingnan ito kung hindi ka naniniwala sa akin. Inilabas ni Megan ang kanyang student card at ipinakita kay Tristan. Nagtapos din ako sa Quartz College. Pero galing ako sa klase noong 1984. Mas matanda ako sa iyo ng 5 taon. Sagot ni Tristan habang nagmamaneho. Talaga. Tapos ikaw ang senior ko. Nagkataon lang. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng senior dito. Ito ay mahirap para sa mga tao mula sa Timog Kanluran na pumasok sa Quartz College. Lalong naging madaldal si Megan matapos malaman na si Tristan ay kaklase niya. Nasa Jadeboro ang bahay ko. Isang ngiti ang ipinakita ni Tristan. Nakita ko.
Akala ko taga-Timog Kanluran din kayo. Napakalayo ng Jadeboro dito. Bakit ikaw ay? Guys, pupunta sa White Sea. Nagbakasyon ba kayo? Curious si Megan. Oo. Tumango si Tristan dahil hindi na niya alam kung paano pa iyon isasagot. Pagkatapos magbukas ng isang hot spring resort ng Crescent Sec, mas maraming turista ang pumunta sa White Sea para sa isang paglalakbay. Narinig ko yon. Ang mainit na bukal ay nakapagpapagaling ng maraming karamdaman. Kabilang ang cancer. Hindi ko alam kung totoo. Hindi pa ako naging doon. Sabi ni Megan. Alam mo ba ang Crescent Sec? Si Jared na kanina patahimik ay biglang nanlaki ang mata at nagtanong. Megan, logically speaking, hindi dapat alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa Crescent Sec. At bakit sila nagbukas ng A resort? Siyempre, ginagawa ko. Alam ito ng lahat sa White Sea. Hindi lang may hot spring ang resort, kundi mayroon ding templo para manalangin ang mga tao para sa mga pagpapala. May isang master na napakagaling sa panghuhula. Gayunpaman, sinabi ng aking ama na ito ay isang lansihin upang linlangan ang mga tao. At ipinagbabawal niya akong pumunta doon. Megan, ipinaliwanag. Bahagyang tumango si Jared at muling tumahimik. Parang Crescent lang ang nakikita ng mga ordinaryong tao. Sekta bilang isang tourist spot. Kung ano talaga ito. Tiyak kong walang nakakaalam tungkol dito. Nang makitang hindi na muling tumutugon si Jared. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata kay Jared at ipinakita ang disgusto. Pagpapahayag. Inilipat niya ang tingin niya kay Tristan. Hindi mo sinabi sa akin ang pangalan mo. Simula nung sinabi mo yon. Sa White Sea. Pupunta ka ba sa Crescent Sec? Base sa itsura mo. Kahit ikaw. Huwag kang magmukhang bata. I bet wala ka pang girlfriend. Ang pangalan ko ay Tristan Bailey. Oo. Pupunta kami sa Crescent Sec. At sa totoo lang, wala akong girlfriend. Ngumiti si Tristan at nagbiro. Seryoso ka ba kapag sinabi mong magaling ka sa physiognomy? Sa katunayan I am. Ang aking ama ay isang sikat na physiognomist sa White Sea. Siya ay kilala bilang the godlike Siemens. Sa isang sulyap, nasasabi niya ang pagkakakilanlan at kasaysayan ng tao. Pagmamalaki ni Megan. Ganon ba siya kagaling? Nagulat naman si Tristan doon. Kung ang kanyang ama ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ay hulaan ko, siya, syempre, kahit konti lang ang natutunan ko sa tatay ko. Masasabi kong maraming admirer ang lalaking ito. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya kahit hindi naman siya ganoon kaganda. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga hinahangaan niya ay si A. Celebrity. Napatingin si Megan kay Jared na nakaupo sa passenger seat. Si Megan ay may masamang impresyon kay Jared. Dahil sa simula pa lang ay tumanggi siyang isama siya sa kanila. Plus, siya. Tumahimik na lang simula nung sumakay si Megan sa kotse. Isang artista. Tinitigan ni Tristan si Jared na may pagtataka. Wala akong ideya na may ilang celebrity ang gusto. Jared. Kahit nakapikit si Jared ay bahagyang nagulat siya. Ang celebrity na binanggit ni Megan. Dapat si Tessa. Masasabi kong may nararamdaman siya para sa akin noong nasa Salisbury kami. Gayunpaman, kahit na marami siyang hinahangaan. Mabibigo niya ang marami sa kanila. Hindi lang iyon. Magiging siya. Harapin ang isang sakuna sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy sa pagdetalye si Megan habang nakatingin kay Jared. Anong sakuna? Nag-aalalang tanong ni Tristan. Kung ang issue sa Coopers ay itinuturing na isang sakuna, hindi siya mali. Kung gayon, pagkatapos ng lahat, si Jared ang pumatay, si Franco. At ang mga Cooper ay hinding-hindi siya papakawala ng madali. Hindi ko masabi. Maraming bagay tungkol sa lalaking ito na hindi ko masabi. Gayunpaman, sigurado ako na ito ay magiging isang sakuna na maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Nakakunot ang noo ni Megan habang pinagmamasdan ng malapitan si Jared. Sumulyap din si Tristan kay Jared. Sa sandaling ito, tila natutulog si Jared. Hindi sigurado si Tristan kung si Jared. Narinig ko ang sinabi ni Megan. Manatiling nakatutok habang nagmamaneho. Walang pakialam na sabi ni Jared.
Kahit nakapikit si Jared ay parang nakakakita siya. Agad na bumalik sa katinoan si Tristan at itinoon ang atensyon sa pagmamaneho. Tristan, masasabi kong galing ka sa mayamang pamilya. Sa kabilang banda, ang taong ito ay may buhay ng isang ulila. Bakit ka ba natatakot sa kanya? Hindi may palibot ni Megan ang kanyang ulo dito. Gayunpaman, sa sandaling natapos ni Megan ang kanyang pangungusap, ang hangin sa loob ng sasakyan ay nagyelo. Parang nakakamatay na aura, lumilitaw mula sa kung saan. Napansin ni Megan na iminulat ni Jared ang kanyang mga mata. Lumingon siya at malamig na tinitigan si Megan. Megan, agad ang bibig niya. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Matapos bawiin ni Jared ang kanyang tingin at sumandal sa kanyang upuan ay nabawasan na ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Panahunan. Natigilan si Megan dahil doon. Tinitigan niya si Jared. Puno ng takot ang tingin niya. Mabilis pa rin humandar ang sasakyan nila. Maya-maya, nakita na nila Shane and the rest's vehicles. Nakaparada sa tabi ng kalsada. Bumaba na sila sa mga sasakyan. At kumakain sila at naninigarilyo. Matapos makita ang sasakyan ni Jared. Naglakad si Shane. Madilim ang ekspresyon ng mukha niya nang sabihin niyang, "Anong ginagawa niyo? Matagal ka na naming hinihintay. May ideya ka ba kung paano? Mahalagang oras para sa akin. Hindi ako kasing carefree niyo. Marami akong misyon sa kamay. Kung hindi, para sa utos na ibinigay ni General Jackson. Iniwan ko na sana kayo." Masungit na sinaway ni Shane sina Jared at Tristan. Hindi siya pinansin ni Jared. At mahigpit na kumunat ang noo ni Tristan. Alam na bastos na tao si Shane. Walang intensyon si Tristan na makipag-away kay Shane. Samantala, si Megan, na nakaupo sa likurang upuan, ay ibinaba ang kanyang bintana. Paano mo nasabi? Huli na sila dahil tumigil sila para iligtas ako. Lumapit ka sa akin kung may sasabihin ka. Natigilan sandali si Shane nang mapansin ang isang babae sa kotse. Pinalaki niya si Megan at inilipat ang tingin. Bumalik kina Jared at Tristan. Kailangan nating makarating sa White Sea bago lumubog ang araw. Aalis na tayo agad. Nang tumalikod si Shane at aalis na sana. Tinawag siya ni Megan. Tahan. May problema ba? Sinaman siya ng tingin ni Shane. Mas mabuting magpahinga ka pa ng kalahating oras bago umalis. Pagtingin ko sa'yo, may masasabi ako. Masama ang darating sa iyo. Nanganganib ang buhay mo, sabi ni Megan kay Shane. Kalokohan. Nakakunot ang noo ni Shane habang pinipigilan ang galit. Considering na babae si Megan. Siya, hindi nawala ng galit on the spot. Hindi mag-aksaya ng kalahating oras si Shane dahil lang sa sinabi ni Megan. Tutal hindi naman siya naniniwala. Manghuhula, ngunit sa kanyang lakas lamang. Sa gayon, pinaandar nila ang kanilang mga sasakyan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Malamig na singgal ni Megan. Pagsisisihan niya ang pagtanggi niyang makinig sa akin. Megan, pinaglalaruan mo ba siya? O sinadya mo ba ang sinabi mo? Tanong ni Tristan. Siyempre, sinadya ko. Maghintay at tingnan kung hindi ka naniniwala sa akin. Sa sandaling binitawan ni Megan ang kanyang mga salita. Isang malakas na kalabog ang tumunog sa kanilang harapan. Bang! Nawala ng kontrol ang isang truck na nagmula sa kabilang direksyon. Bumangga ito sa kotse ni Shane. Napatalo ng napakalakas na puwersa ang sasakyan ni Shane palabas. At huminto ito sa gilid ng bangin. Malapit na itong mahulog sa bangin. Walang makakaligtas sakaling mahulog ang sasakyan sa bangin. Banal na P. Nangyayari na. Si Tristan, na may pinag-aralan, ay nanlaki ang mga mata at nagmura ng malakas. Ngumiti ng mahina si Megan. Nakita mo ba iyon? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Binuksan ni Jared ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan. Noon, ang iba pang mga lalaki mula sa kagawaran ng kinaladkad na ni Justice si Shane palabas ng kanyang nabanggang sasakyan. Kahit nabuhay pa siya ay maraming sugat sa katawan. Malakas ang dugo niya. Matapos malagyan ng benda ang kanyang mga sugat. Nagngalit si Shane ng kanyang mga ngipin at tumayo. At tinitigan niya si Megan ng
Galit sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay naaksidente siya sa kotse dahil siya ay isang jinx. Di mukhang maayos naman ang tsuper ng truck. Maswerte siyang nabangga sa sasakyan ni Shane. Kung hindi, baka siya ay pinalayas ang bangin. Hindi sila huminto ng mahabang panahon. Sumakay si Shane sa kabilang sasakyan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sila, kailangang makarating sa White Sea bago magdilim ang langit. Wala nang gulo pagkatapos noon. Sa huli, nakarating sila sa mismong destinasyon. Bago lumubog ang araw, pagdating sa White Sea, sinabi ni Megan kay Tristan. Tristan, magpalitan tayo ng kontak. Since kayo, iniligtas ako ngayon. Dapat kong ipahayag ang aking pasasalamat. Tumango si Tristan. Nagpalitan sila ng kontak. At umalis si Megan pagkatapos noon. Nakahanap sila ng hotel na magpapalipas ng gabi. Pagod ang lahat matapos ang mahabang paglalakbay sa kalsada. Oras. With that, mabilis na naligo sina Tristan at Jared at nagpahinga. Gayunpaman, ilang sandali matapos humiga si Tristan sa kanyang kama. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Megan. Niyaya niya sila maghapunan sa kanyang lugar. Dahil gusto niyang pasalamatan sila sa pagliligtas sa kanyang buhay. Gusto ni Tristan na pumunta. Gaya ng gusto niyang sabihin ng ama ni Megan ang kanyang kapalaran. Sabik siyang malaman ang tungkol sa kanya. Kinabukasan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng desisyon. Kaya naman, nagpunta siya upang tanungin si Jared para sa kanyang opinyon. Alam ni Jared ang iniisip ni Tristan. Kaya naman, tinanggap niya ito. Hindi nagtagal. Isang Rolls Royce ang huminto sa pasukan ng hotel. At sina Jared at Tristan ay dinala sa Megan's tirahan. Ang tirahan ni Megan ay isang anti-gang patio na sumasaklaw sa isang malaking lugar. Ang estilo ng dekorasyon nito ay katulad ng isang sinaunang palasyo. Maging ang isang mayamang tulad ni Tristan ay namangha sa disenyo. Masyadong maluho ito. Parang isang lugar kung saan nakatira ang sinaunang hari. Tristan. Sumulpot si Megan mula sa kung saan at binati si Tristan. Mukhang masaya siyang makita si Tristan. Gayunpaman, siya, pinansin si Jared. Megan. Nakangiting tugon ni Tristan. 1/3. Terena, hinihintay ka na ng tatay ko. Inakay ni Megan sina Tristan at Jared patungo sa dining hall. Ilang beses silang lumiko upang makarating doon. Tristan at matagal na hahanapin ni Jared ang dining hall kung pupunta sila doon na wala si Megan. Gabay, ang mesa ay puno ng samot-saring pagkain. At medyo ilang katulong ang naghihintay sa tabi ng mesa. Nang makita ng mga katulong na iyon si Megan na papalapit, binati nila siya ng magalang. Ms. Simmons, nasaan ang tatay ko? Pakisabi sa kanya na nandito na ang mga bisita. Utos ni Megan sa mga katulong. Sige. Agad namang tumango ang isa sa mga katulong. Masayang tinanggap ni Megan si Tristan. At kahit papaano ay hindi niya pinansin si Jared. Nakaramdam ng awkward si Tristan habang nakatitig. Jared na may apologetic look. Si Jared ay tila hindi naabala. Tahimik siyang umupo sa tabi nila. Walang ekspresyon ang mukha. Ilang saglit pa. Pumasok ang isang matandang may puting buhok at may puting balbas. Ang kanyang mukha kahit papaano. Parang kay Megan. Siya ang ama ni Megan. Si Dante Simmons. Matapos makita si Dante, sumugod si Megan sa kanya. Pagkatapos ay itinuro si Tristan at ipinakilala. Tatay, ito ay si Tristan Bailey, ang senior na nagligtas sa buhay ko. Sandaling natigilan sina Tristan at Jared nang makita si Dante. Kung tutuusin sa kanyang edad, matanda na siya. Sapat na para maging lolo ni Megan. Sumulyap si Dante kina Tristan at Jared. Saka nakangiting sinabi, "Salamat sa pagligtas sa anak ko. Ako na, naghanda ng ilang simpleng pagkain. Sana hindi mo ito pansinin." Mr. Simmons, welcome ka. Si Mr. Chance ang nagligtas kay Megan. Wika ni Tristan. Awkwardly, kahit sinong gumawa. Gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa. Maupo ka muna. Magalang na pinaupo sila ni Dante sa mesa. Maya-maya, umupo na silang lahat sa table.
Sinadya ni Megan na umupo sa tabi ni Tristan. Mukhang siya ay medyo mahal si Tristan. Habang kumakain, paulit-ulit na nagtatanong si Megan kay Tristan. Gayunpaman, hindi niya kinausap si Jared. Mukhang naging friendly din si Dante kay Tristan. Tila sa iba na si Jared ang wingman. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jared. At tahimik lang siyang kumain ng kanyang pagkain. Matapos makipagkaibigan kay Dante, tinanong siya ni Tristan, Mr. Simmons, narinig ko kay Megan na kilala ka rin. Bilang the godlike Simmons dahil maaari mong hulaan ang hinaharap ng sino man sa isang sulyap lamang. I wonder kung ikaw, maaaring sabihin sa akin ang tungkol sa aking hinaharap. Dad, bakit hindi mo sabihin kay Tristan ang future niya? Sa tingin ko ay mula siya sa isang mayamang pamilya at tiyak magkaroon ng magagandang tagumpay sa hinaharap, sabi ni Megan. Ngumiti si Dante. Tunay nga, si Mr. Bailey ay mula sa isang mayamang pamilya. Ngunit, bumilis ang tibok ng puso ni Tristan nang marinig iyon. Sabik niyang tanong, G. Simmons, pero ano? Ngunit ang pamilya Bailey ay tila bumababa. At kailangan mo ng isang benefactor upang tulungan ka. Ang pamilya Bailey ay maaaring umunlad magpakailanman kung makukuha mo ang pagkakataong makakuha ng tulong mula sa benefactor na iyon. Paliwanag ni Dante. Simmons, sino ang benefactor na iyon? Sinulyapan ni Tristan si Jared habang nag-aalalang tanong kay Dante. Kung si Jared ang benefactor na iyon, kailangan ko siyang pretuhin ng mas magalang. Kung wala siya, hindi natin kailangang sayangin natin sa kanya. Hahaha, yan lang ang masasabi ko sayo. Isang sikretong hindi ko mabubunyag. Hinaplos ni Dante ang kanyang balbas at nagpakawala ng tawa. Ngumiti din si Tristan. Alam niyang hindi na niya dapat idiin pa ang tanong. Sa puntong iyon, kaya lang niya ituring si Jared bilang benefactor. Pagkatapos ay itinuro ni Megan si Jared at sinabi sa kanyang ama. Tay, pakisuyong tingnan mo rin ang lalaking ito. Masasabi ko, na siya ay nagmula sa isang mahirap na background. Ngunit siya ay may malaking swerte sa pag-ibig at relasyon. Gayun din, nahuhulaan ko, nahaharapin niya ang isang sakuna sa lalong madaling panahon. Ngunit habang nagdo-double take ako, mukhang hindi ito ang kaso. Hindi man lang nilinggan ni Dante si Jared habang umiiling. Dad, anong ibig mong sabihin? Wala na ba talaga tayong magagawa para tulungan siya? Nagulat si Megan. Kadalasan, iiling-iling na lamang si Dante kapag nakita na niya ang hindi maiiwasang pagkamatay ng tao. Kahit nahuhulaan niya ang hinaharap, hindi niya ito mababago. Wala akong lakas ng loob na basahin siya, matapat na sagot ni Dante. Bakit? Naiwan si Megan sa paghanga. Hindi pa niya narinig ang kanyang ama na nagsabi ng ganoong bagay. Bahagyang natigilan din si Jared sa sinabi ni Dante. Inangat niya ang ulo. Sinulyapan si Dante. At saka ibinaba ang kanyang ulo. Dad, anong ibig mong sabihin? Hindi may palibot ni Megan ang kanyang ulo dito. Tigilan mo ako sa pagtatanong. Pag-usapan natin ang ibang bagay. At gusto kitang bigyan ng babala. Simula ngayon, wala ka na. Pinapayagang hulaan ang hinaharap ng sinuman. Tinitigan ni Dante si Megan na may masamang tingin. Sige, naintindihan ko na. Agad namang tumango si Megan. Nang malapit na silang matapos ang kanilang hapunan, biglang tinanong ni Megan si Dante. Tay, pupunta sila sa Crescent Sec bukas. Pwede ba akong sumama sa kanila? Oo naman. Walang pag-aalinlangan na tumango si Dante. Ang sagot niya ay napatulala kay Megan. Tay, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Hindi mo ako pinayagan na pumunta. Crescent Sec, bakit mo sasabihing oo sa pagkakataong ito? Iba na ngayon. Isa pa, hindi ka na bata. Dapat kang lumabas at mag-explore. Tumingin si Dante kay Megan ng buong pagmamahal. Ang galing. Mahal na mahal kita. Tatay. Sa sobrang saya. Niyakap ni Megan si Dante at tumawa. Lahat tama. Maaari mong ipakita si Mr. Bailey sa paligid. At masisiyahan kayong lahat sa ilang magagandang tanawin.
Sabi ni Dante. May kasamang ngiti. Sige. Tumanggaw si Megan habang inilipat ang tingin kay Tristan. Tristan, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang paligid. Bahay. Nag-iingat ako ng ilang isda na nakakaunawa sa wika ng tao. Napatingin si Tristan kay Jared. Kailangan niya ang pahintulot ng huli para doon. Tumanggaw si Jared. Sige lang. Ngunit huwag maging huli. May pasok pa tayo bukas. Nakuha ko. Tumanggaw si Tristan. Tristan, bakit mo siya sinusunod? Hindi mo na siya kailangang alalahanin. Hinawakan ni Megan ang kamay ni Tristan at umalis. Pagkaalis ni na Megan at Tristan, iwinagayway ni Dante ang kanyang kamay. Senyales na lumabas ng silid ang mga katulong. Humigop ng tsaa si Jared. Mangyaring I cut to the chase. Alam niyang may kakausapin si Dante ng personal. Nang matapos si Jared sa kanyang mga salita, lumuhad si Dante sa harap ni Jared. Nagulat si Jared dahil doon. Mr. Chance, mangyaring iligtas ang buhay ng aking anak na babae. Lumuhad si Dante kay Jared at nagmakaawa. Labis na natulala si Jared nang agad niyang tinulungang makatayo si Dante. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Dante kay Jared at sinabing, Mr. Chance, isa kang pambihirang tao. Ikaw lang ang may kaya. Pagliligtas sa buhay ng aking anak na babae. Ikaw ang benefactor na hinihintay ko. Mayroon bang anumang uri ng komplikadong sakit ang iyong anak? Hindi maintindihan ni Jared ang ibig sabihin ni Dante. Umiling si Dante, Mr. Chance. Alam kong pumunta ka dito para labanan ang Crescent Sect. At alam kong napunta ka. Pinatay Venicus, Zedekias, at 2 pang tagapag-alaga. May matinding sama ng loob sa iyo ngayon ang Crescent Sect. Sino ka ba talaga? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa hindi niya alam tungkol kay Dante. Parang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Pero wala akong alam sa kanya. Mr. Chance, sa totoo lang, ako ang pinuno ng Crescent Sect. Nang marinig iyon, natigilan si Jared habang nagbabantay kay Dante. Mr. Chance, wala kang dapat ikatakot. Ako ang pinuno 5 taon na ang nakalilipas. Ang kasalukuyang pinuno ay akin. Alagad, si Fabian Quillan. Agad na paliwanag ni Dante matapos makita ang reaksyon ni Jared. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng malinaw. Nagsalubong ang kilay ni Jared. Sige, nagsimulang ipaliwanag ni Dante ang lahat kay Jared. Ang Crescent Sect sa una ay isang regular na organisasyon bago ito naging isang kulto. Noon, si Dante, sikat sa kanyang pambihirang kakayahan sa physiognomy at nakakuha ng maraming alagad. Crescent Sect ang ginagawa, mabuti at lumalakas, gayunpaman. Pagkatapos niyang tanggapin si Fabian bilang isang alagad, pinalayas siya ng huli, at naging pinuno mismo. Matapos maging pinuno si Fabian, ang buong Crescent Sect ay naging ibang bagay sa ilalim niya. Impluwensya, gagawin nila ang lahat para magkaroon ng kakayahan at kayamanan. Upang ang kanyang mga tauhan ay manatiling tapat sa kanya. Nagpalaki pa si Fabian ng mga parasito para manipulahin ang lahat sa Crescent Sect. Kamakailan, maraming kabataang babae sa White Sea ang naiulat na nawawala. Nahulaan ni Dante na nasa likod si Fabian. Ito, alam din ni Dante na bilang na ang mga araw niya at sasaktan ni Fabian si Megan. Gayunpaman, siya, alam niyang may magpapakitang benefactor bago mangyari iyon. Kaya't hinihintay niya ang lalaking iyon. Maaaring iligtas ang buhay ng kanyang anak na babae. Nang makita niya si Jared, naisip niya kaagad na si Jared pala. Benefactor na matagal na niyang hinihintay. Tumanggaw si Jared pagkatapos niyang maintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga pagdududa. Mr. Simmons, mula noon, ang galing mo sa physiognomy. Bakit hindi mo nahuhulaan ang malicious intention ni Fabian? At bakit, hindi ka ba niya pinatay noong pinalayas ka niya sa Crescent Sect? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dante. Alam siguro ni Fabian na magaling ako sa physiognomy. Kaya nasira ang mukha niya. Bago ako naging alagad, namatay daw ang pamilya niya sa sunog. At siya lang ang nakaligtas. Gayunpaman,
Ang kanyang mukha ay nasunog ng husto. Kinuha ko siya dahil sa awa. Mula noon ay nakamaskara na siya. Kung bakit hindi niya ako pinatay. Kailangan pa yata niya ang mga secret scrolls of physiognomy mula sa akin. Gayunpaman, ako, can feel that he will make a move on me soon. Ang tanging paraan para mapilitan niya akong ibigay ang sikreto. Scrolls ay upang gamitin ang aking anak na babae. Megan, bilang pagkilos, Mr. Chance, ikaw lang ang taong makakapagligtas sa kanya. Ngayon na, ang tusong tao niya. Nagulat si Jared na handang sirain ni Fabian ang kanyang mukha para makamit kanyang layunin. Kaya pala pinagbawalan mo si Megan na mag-isa sa Crescent Sect. At ito ay dahil sa akin na pumayag ka na pumunta siya doon. Tanong ni Jared. Bahagyang tumango si Dante. Oo, pinagkakatiwalaan ko siya sa iyong mga kamay. Dagdag pa, oras na para ayusin ito. Natatakot ako na hindi ko gagawin. Makaligtas ng higit sa kalahating buwan. May sakit ka ba? May alam akong gamot. Baka ma-check kita. Sambit ni Jared. Umiling si Dante. Masyadong maraming sikreto ang nabunyag ko. Kahit ang Diyos ay hindi na ako mailigtas ngayon. Mr. Chance, wag mo akong alalahanin. Gayunpaman, mayroon akong isang bagay na ipaalala sa iyo bago ako mamatay. Mr. Simmons, mangyaring magpatuloy. Mr. Chance, you are one of a kind. Tiyak, magkakaroon ng maraming tagasunod sa paligid mo. Gayunpaman, hindi lahat ng sila ay tapat, at karamihan sa kanila ay may kani-kanilang motibo. Halimbawa, Kristen, naiintindihan ko. Mayroon lamang isang kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa pagitan namin ng mga Bailey. Jared, ngumiti. Ang kailangan lang niya mula sa mga Bailey ay ang kanilang mga halamang gamot mula sa Herb Palace. Bilang kapalit, kung mayroon man, nangyari sa pamilya Bailey, tutulungan niya sila. Kung bumagsak ang pamilya Bailey, walang sino man pagbibigay sa kanya ng anumang mga halamang gamot. Sa madaling salita, isa lamang itong relasyong mutually beneficial. Sa pagitan nila, Mr. Chance. Tama ang sinabi ng anak ko kanina. Sa katunayan, haharapin mo ang isang sakuna. Malapit na, gayunpaman. Ang iyong pagkakakilanlan ay masyadong mahiwaga. Kaya hindi ko makita ang lahat ng ito. Sa makatuwid, kailangan ko ang iyong tulong. Hulaan mo kung ano ang magiging sakuna. Patuloy na paliwanag ni Dante. Paano ako makakatulong? Tanong ni Jared. Kailangan ko ng isang patak ng dugo mula sa iyo. Walang problema, walang pag-aalinlangan. Kinagat ni Jared ang kanyang daliri at piniga ang isang patak ng dugo. Hinawakan ni Dante ang dugo ni Jared gamit ang kanyang daliri at marahang tinapik ang kanyang noo. Tapos, tinitigan niya ng maigi. Kay Jared nang hindi kumukurap. Nagsimulang mamatla ang mukha ni Dante nang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo ilang sandali pa. Paf! Biglang tumalsik ang dugo sa bibig niya. Mr. Simmons, agad na iniunat ni Jared ang kanyang kamay at nagpasok ng ilang espiritual na enerhiya sa kamay ni Dante. Katawan. Tumingin si Dante kay Jared na may pagtataka. Matapos maalala ang kanyang sarili, sinabi niya kay Jared, hindi ko pa rin nakikita. Sa pamamagitan ng iyong pagkakakilanlan. Ngunit tila, hindi ka isang ordinaryong tao. May masamang mangyayari. Ikaw sa 15 ng Hulyo. Malamang sa dagat o isla ang mangyayari. Natigilan si Jared sa narinig. Di ba yun yung date na pinapunta ako ni Draco sa Nameless Island? Ay, may masamang mangyayari sa akin kapag pumunta ako doon. Si Jared ay nagsimulang makaramdam ng pagkawala. Hindi siya sigurado kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Kalimutan mo na. Pupunta pa rin ako sa isla sa araw na iyon. Palihim na nagdesisyon si Jared. Noon pa lang ay parang tumanda si Dante nang dumami ang mga kulubot sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay naging mas mahina. Nais ni Jared na magpasok ng higit pang espiritual na enerhiya kay Dante. Gayunpaman, pinigilan siya ni Dante. Ginoo. Pagkakataon, hindi na kailangang mag-aksaya ng iyong enerhiya. Walang kwenta,
Maaari akong mabuhay ng higit pang 5 araw ng higit pa. Aking. Ang huling pag-asa ay maaari mong sirain ang Crescent Sect at iligtas ang buhay ni Megan. Mr. Simmons, maaasahan mo ako. Ipinapangako kong sisirain ko ang Crescent Sect. Determinadong sabi ni Jared. Napangiti si Dante. Pagkatapos niyang makipag-chat saglit kay Jared. Bumalik sina Tristan at Megan. Nang makita ang maputlang mukha ni Dante, agad na nagtanong si Megan. Tay, ano ang nangyayari sa iyo? Ayos lang ako. Ngumiti ng mahina si Dante. Mr. Simmons, magdadahilan na tayo, sabi ni Jared kay Dante. Sige. Tumango si Dante kay Jared. Tristan, ako na ang magdadrive at sasanduan kita bukas. Sabay tayong magsaya sa Crescent Sect, sabi ni Megan. Tuwang-tuwa si Tristan. Ngumiti si Tristan at tumango. Pagkatapos, umalis siya kasama si Jared. Kinaumagahan, nagmaneho si Megan sa hotel para sunduin sina Tristan at Jared bago tumungo sa Crescent Sect Resort. Nagising si Shane at naghanda na pumunta doon para mag-imbestiga. When he saw the trio, he said, okay lang kung magbakasyon ka doon. Pero huwag mong hadlangan ang trabaho ko. Wala akong panahon para iligtas ang sino man sa inyo kung nasa panganib kayo. Bakit mo sinasabi iyan? Nag-init ang ulo ni Megan. Nakikita ko na haharapin mo ang isang madugong kalamidad ngayon. Ito ay pinakamahusay kung manatili kang masunurin sa hotel. Ano? Nagbabaka sakali akong sabihin mo ulit. Damaloy ang galit kay Shane sa kanyang sinabi. Nakaramdam na siya ng sama ng loob kay Megan. Sa pag-aakalang siya nga, yung nagmura sa kanya nung naaksidente siya dati. Sinabi pa niya na makakaharap niya. Isang madugong kalamidad. Ang kanyang mga salita ay sumusubok sa kanyang pasensya. Binabalaan lang kita sa kabaitan ng puso ko. Bahala ka kung maniniwala ka sa akin. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata kay Shane. Pagkatapos ay nag-flash ng ngiti kay Tristan. Tara na, Tristan. Sinulyapan ni Tristan si Jared. Saka sumakay sa passenger seat habang ang huli ay sumakay sa backseat. Sa isang hakbang sa pedal, mabilis na lumayo ang sasakyan. Hindi ko maintindihan kung bakit pinadalhan ako ni Theodore ng 2 mayayamang bata. Bulong ni Shane sa sarili nang makuha niya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa Crescent Sect Resort. Ito ay halos 100 milya lamang mula sa kanilang hotel, na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng White Sea. Bilang medyo malaki ang resort, kaya nitong tumanggap ng maraming turista. Malaki ang naiambag ng mga kinita nito sa kita ng Crescent Sect. Ang sekta ay may maraming miyembro. At ito ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang mga kita mula sa resort ay maaaring sapat na masakop ang mga gastos, lalo na sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga halamang gamot. Napuno ng excitement si Megan nang makarating sa resort. Siya ay tumingin sa paligid ng masigasig hanggang inaalala ang dahilan ng kanyang pagbisita. Tristan, pumunta tayo sa templo. Gusto kong makipagkita sa manghuhula at makita kung siya ang tunay na pakikitungo. Hinatak niya, kasama si Tristan. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anumang desisyon. Kaya nagtanong siya kay Jared. Matapos makatanggap ng isang tango, siya, sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Hindi sila sinundan ni Jared sa manghuhula ngunit tumungo pa sa Crescent Sect. Ito ay hindi isang malaking templo. Ngunit maraming mga turista ang nagpapaikat-ikot. Nakipagkita sila sa manghuhula para sa panghuhula. Sa kabila ng napakaraming tao, buong lakas na sinisiksik ni Megan ang mga katawan habang hinahatak. Tristan, tumigil ka sa pagpupumilit. Hindi mo ba alam na ikaw dapat ang pumila? Pakiramdam ang biglaang pagtulak pasulong. Mukhang nananakot kay Megan. Nang marinig ang kanyang sinabi, may mabilis na humila sa kanya. Ganyan ka na ba kasabik na mamatay? Si Megan yun. Simmons. Maya-maya, naghiwalay ang mga tao para madaanan si Megan. Tila kilala ang Simmons sa White Sea. Sa bulwagan ng templo ay nakaupo ang isang monghe na nakasuot ng balabal. Inangat niya ang kanyang mga mata at sinilip si Megan. Saka bumaba.
Kanyang tingin kaagad pagkatapos. Guro, magkano ang isang round ng panghuhula? Tanong niya. Nagbibiro ka siguro. MS. Siemens. Ang Siemenses ay top-notch sa physiognomy. Hindi na kailangan. Pumunta ka sa akin para manghuhula. Natatawang sabi ng master. 2/3. Iba ang physiognomy sa panghuhula. Partikular akong pumunta dito ngayon para humingi sa iyo ng panghuhula. Gusto ko, para makita mo kung makakaayos ka. Nakangiting sabi niya. Kung gayon, mangyaring kalugan ang tubo na ito. MS. Siemens. Iniabot ng master kay Megan ang isang bamboo tube na puno. May patpat na kawayan. Inabot niya ang tubo. Niyanig niya ito ng malakas bago nagtagal ay nahulog ang isang stick mula sa tubo papunta sa lupa. Kinuha ng master ang stick at binasa ito. Nakangiting sabi niya. MS. Siemens. Makakasalubong mo. Paghihirap sa ilang sandali. Ngunit hindi ko masasabi ang parehong para sa iyong ama. Hindi siya mabubuhay ng matagal. Naging seryoso ang ekspresyon ni Megan sa kanyang sinabi. Ano? I dare you ulitin. Mag-isip ng 2 beses bago mo gawin. Huwag mong isipin na hindi ko itatapon ang templong ito. Depende lahat kung maniniwala ka. Totoo kung naniniwala ka at mali kung hindi. Nagbabasa lang ako ng mga pattern mula sa stick. Hindi mo kailangang magalit. MS. Siemens. Maaari kong ipaliwanag ito sa iyo ng dahan-dahan. Kung hindi ka naniniwala sa akin. Lumingon siya sa kanyang mga alagad na nakatayo sa kanyang tabi. Palayasin ang lahat. Dito na magtatapos ang session ngayon. Ang 2 disipulo ay nagmamadaling itinaboy ang iba pang nakapila at isinara ang mga pintuan ng templo. Sinulyapan ni Tristan ang master na nakakunot ang noo. Megan, alis na tayo. Nagsisinungaling siya sayo. Ito ay isang pandaraya. Itatapon ko ang lugar na ito kapag hindi niya ipinaliwanag sa akin. Ang lakas ng loob niyang isumpa ang pagkamatay ng aking ama. Yumuko si Megan at nagpatuloy. Magpaliwanag ka nga sa akin. Alam mo ang kalalabasan kung hindi mo ipapaliwanag. Malinaw. MS. Siemens. Dumating na ang iyong kahirapan. Ngumisi ng masama ang master sa kanya. Ano? Natigilan siya. Nalilito sa kanyang pagbabago. Bago pa siya makapag-react. Itinapat ng master ang palad nito sa kanya. Natigilan sa biglaang pag-atake. Hindi niya ito naiwasan sa oras. Ngunit si Tristan, na maingat na nanonood, mula sa gilid, ay inihanda. Ibinaba niya ang kanyang binti at sinipa ang pulso ng master. Pinawi ang pag-atake. Siya, mabilis na hinayla si Megan para tumakbo. Megan, alis na tayo. Si Megan, hindi niya inaasahan na bigla siyang aatakehin ng master. Ang Siemenses, ay isang makapangyarihang pamilya sa White Sea. Hindi niya inaasahan ang pag-atake ng isang taong nakakaalam. Kanyang pagkakakilanlan. Huwag mo nang isipin ang pag-alis ngayong nandito ka na. Tumalon sa ere ang master, na nagpadala ng suntok kay Tristan. Sa kabila ng pagsisikap na ipagtanggol laban sa mabangis na pagsalakay. Ang malakas na puwersa ng suntok ay mayroon si Tristan. Lumilipad pa atras hanggang sa tumama ang likod niya sa dingding. Tristan! Sigaw ni Megan habang tumatakbo papunta sa kanya na may pag-aalalang tingin. Ang master ay dahan-daang naglakad patungo kay Megan na may nakakagigil na ngiti. Nang mapansin niya ang paglapit nito, tinitigan siya nito. May pangamba. Anong gusto mo? Si Dante Siemens ang aking ama. Papatayin ka niya kung maglakas loob kang maglatag ng iyong kamay. Sa akin, hindi sana kita sinaktan ngayon kung hindi ka lang anak ni Dante. Makikinig siya sa akin kasama ka. Aking pagkakahawak. May malupit na ngiti sa mukha niya habang inaabot si Megan. Boom! Isang pagsabog na tunog ang nagmula sa mga pintuan. Si Shane at ang kanyang mga tauhan ay puwersahang pumasok sa bulwagan. Pagbagsak ng mga pinto, nang makita ang eksena sa harap niya, pinandilatan ni Shane ang master. Bastos ka, naglagay ka ng kalmado at tahimik sa harapan ngunit gumawa ng mga masasamang bagay sa likod ng mga nakasarang pinto. Arestado ka. Ikaw ay mula sa Department of Justice ng Jadeboro. Dumating ka pa rin sa huli. Hindi naman siya ikinagulat ng hitsura ni Shane.
Dapat sumuko ka dahil kilala mo ako. Naghihintay ka ba ng away sa akin? Tahol ni Shane. Sumuko. Ngumisi ang master. Lahat ng nandito ngayon ay hindi makakaalis. Biglang bumuhos ang isang dosenang lalaki mula sa likod ng bulwagan. Bawat isa sa kanila ay bihasa. Sila ay naging medyo matagal nang naghihintay. Malungkot ang ekspresyon ni Shane sa bagong dagdag na bilang ng mga kalaban. Akala ba ninyo ang aking panghuhula ay isang pandaraya lamang? I was expecting you. Pagmamalaki ng master. Kunin mo siya. Inilunsad ni Shane ang sarili sa master pagkatapos ng kanyang utos. Nagdilim ang ekspresyon ng amo. Patayin ang lahat mula sa Department of Justice. Mahuli ang babae at ang lalaking nakahiga doon. Kapag nasa kamay ko ang isang miyembro ng Baylis at Simmonses, magiging mahusay silang makipagtawaran. Ships. Alam na nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ni na Tristan at Megan sa simula pa lang. Hindi mo kalamang si Shane laban sa Master sa kabila ng kanyang ranggo na Senior Grandmaster. Ang mga nasasakupan ay nasa parehong sitwasyon at maaari lamang ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala silang laban. Kanilang mga kalaban. Hindi nagtagal. Marami sa kanila ang nakahandusay sa lupa.